Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. On diary entry number 1202, I could not even go to Holy Mass or receive Holy Communion today, but amidst the sufferings of body and soul, I kept on repeating, "May the Lord's will be done. I know that your bounty is without limit." Then I heard an angel who sang out my whole life history and everything it comprised. I was surprised, but also strengthened. Hindi man lang ako makadalo sa banal na misa o makatanggap ng banal na komunyon ngayon, ngunit sa gitna ng mga pagdurusa ng katawan at kaluluwa, paulit-ulit akong sinasabi, "Nangyari nawa ang kalooban ng Panginoon. Alam ko na ang iyong kagandahang loob ay walang hanggan." Pagkatapos ay narinig ko ang isang anghel na inaawit ang buong kasaysayan ng aking buhay at lahat ng nilalaman nito. Nagulat ako, subalit pinalakas ako nito. Imagine Faustina not going to Holy Mass or receiving Holy Communion. Mabigat ito sa kaniyang kalooban. Kasi sanay siya at panatanan niya na dumalo sa misa at tumanggap ng komunyon sapagkat yun yung nagpapalakas sa kanya, yung Holy Communion. Subalit sa araw na yun, hindi ito nangyayari. Ganyan pa man, kahit ang kanyang kalooban ay hindi mabuti ang pakiramdam, ay sabi pa rin niya, hindi nangyari daw ang kalooban ng Diyos. Sa mga pagkakataon na hindi natin gusto ang mga bagay na nagaganap, maaari nating sabihin na nangyari daw ang kalooban ng Diyos. Yun ay kung sa kabila ng ating pagsusumikap, talagang hindi maganap ang naisin natin. Parang may humaharang, may humahadlang, hindi mo malaman kung ano. Subalit, alam natin sa kalooban natin na gusto natin mangyari. Mabuti naman ang ating intensyon. So imagine, sisimba naman ako, Lord. No, pero palakasin mo naman ako. Kaya lang, hindi talaga maganap. So hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos. Kung tayo man ay napipigilan sa mga gantong bagay na alam naman nating mabuti ang ating intensyon, subalit hindi maganap, ay maaaring ngang hindi iyon ang kalooban ng Diyos. But let us not make this as an excuse. Halimbawa, hindi ka talaga nakasimba, hindi ka nakapag-communion dahil may ginawa ka na nalipasan ng oras, hindi na ako nakasimba. May mga ganun akong pagkakataon pero hindi ko maaaring sabihin na sa mga ganun pagkakataon yun ang kalooban ng Diyos sapagkat yun ay giving in na o pagsuko na doon sa temptation o tukso kasi pipigilan ka dahil kung alam mo na dapat kang dumalo sa misa kaya lang bawa ako nalingat ako talaga sa oras. Alam ko nga na ganito na lang oras ang kailangan para umalis ang bahay. Pero nalingat ako, may ginawa pa akong iba, nalimutan ko oras. Ayan, hindi na nakasimba. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang nangyari ito ay isang negligence, o pagwawalang bahala. So, pag-ibahin natin yun. Kasi minsan baka sasabihin mo na kalooban ito ng Diyos pero sa totoo lang negligence on your part. So we have to be clear on that. In the case of Faustina, that's not the case. Hindi yun ang
Hindi yun ang talagang dapat. Hindi talaga namang nagpupumilit siya, gustong-gusto niya kaya lang hindi siya makagalaw. That is the will of God. May mga panahon na talagang hindi natin kakayanin. May sakit tayo, bagsak. Hindi naman lahat ng oras tayo'y malakas, no? Once in a while, maybe once or twice for a healthy person, maybe once or twice in a year, babagsak ang katawan, magkakasakit. Even if you really take care or even if you're really doing the discipline of maintaining a healthy lifestyle, kahit ganun, dumarating pa rin sa ating buhay, talaga nagkakasakit tayo, bumabagsak tayo, talagang higa ka lang, ha? Hindi ka pwedeng tumayo, hindi ka makakain, no? Much more yung lumabas ng bahay. It happens to all of us. Pero yun yung time na kalooban yun ng Diyos. Bakit? Kasi kailangan mag-recover ng katawan. So, ipahinga lang yan. Di naman magagalit ang Diyos kung hindi ka makakasimba ng mga pagkakataong yun o hindi mo magagawa yung bagay na kailangan mong gawin. Sapagkat sa panahon yon, ang katawan mo, katawang lupa mo ay nangangailangan ng atensyon. And we can only maximize the time, no? To really focus on the Lord. Baka kasi sa mahabang panahon, healthy ka nga, no? Pero nakakalimot ka rin sa Panginoon. Nalululong ka doon sa trabaho mo. Halimbawa, no? Naaliw ka doon, di ka na makaalis. Maraming ganan. Di na makasimba kasi nga ang daming ginagawa. Pero dumarating yung time na sa kabila ng napakarami mong kapalahan, babagsak ka pa rin. So, titingnan mo, no? Kailangan pala din yun. Kung di ka makagawa, hinahabol mo ang lahat. Lagi ka nagmamadali. Tapos nagkasakit ka. Hindi ka maka-absent sa isang bagay. Pero nagkasakit ka, bigla ka naka-absent, no? Diba mapapansin niyo yun? Hindi mo magawa-gawang gawin yung isang bagay na mahalaga dahil sa priority mo ay iba. Pero nung magkasakit ka, lahat ng schedule mo canceled. Pwede pala. Mag-a-adjust naman pala ang bagay-bagay sa mundo kapag bumagsak ang katawan. Halimbawa din, di tayo di natin mai-postpone ng maraming bagay sapagkat tingin natin kailangan natin gawin, no? Pero dumating yung bagyo o edi lahat canceled. Pwede naman pala. Kaya lang yun nga, nangyayari at nagaganap dahil lamang sa mga intervention ng Panginoon. No, yung nga, halimbawa nga, yun, we would like to cancel something, a meeting for instance, for for a higher priority meeting, pero hindi tayo makapag-cancel, no? Tapos biglang bumagyo, pwede naman palang makancel. No? Hindi naman pala napipigilan ng mga bagay na talagang kahit anong mangyari, it has to happen. No? Hindi naman pala ganun. So, maybe, talagang ipinapaunawa sa atin, oy, ano ba ang priority mo talaga? Pasalamatan natin ng Panginoon. Kasi dahil sa kanyang intervention sa buhay natin, nakabalik tayo sa tamang daan. So may mga bagay na labag sa ating kalooban, but pag tinignan mo, this is for our own sake.